O Anime Recaps Tagalog, mapapao ka sa ganda. Para sa mga nagtatanong ng pamagat ay ito, In Another World with My Smartphone. Nakasulat din sa itaas ng video. Nagsimula ang series kay Tuya Mochizuki na aksidenteng namatay nang wala sa oras. Kausap niya noon ang Apo Jokai doon na binibigyan siya ng pagkakataon para daw mabuhay muli sa ibang mundo dahil sa pagkakamali nito na maagang pagkamatay ni Tuya. Hiniling ng bida na madala nito ang smartphone sa bagong mundo kung saan siya dadalhin. At pinagbigyan naman siya. Nagising siya sa bagong mundo at tinawagan pa daw siya ni Apo Jokai para sabihing may mapa ang cellphone niya na pwedeng ma-charge gamit ang magic. May isang lalaking nakapansin agad sa kanya at puwersahang binili ng ginto ang kanyang damit dahil kakaiba ito doon. Maging ang t-shirt at brief ay kinuha rin ng may-ari ng isang tailor shop doon. Naghahanap siya ng matutuluyan ng dalawang babae na sina Els at Lins ang nakita niyang inaabuso ng kanilang pinagbebentahan kaya niligtas sila ng bida na binigyan ng galing ni Apo Jokai para lumaban. Saka binayaran ni Tuya ang mga babae dahil sa nasira nilang gamit. Nagtanong siya sa mga ito kung saan makakahanap ng matutuluyan kaya tinuro ito ng mga babae kung saan sila naka-check-in at doon na rin tumira si Tuya. Sumama siya sa dalawa sa pangangaso ng mga hayop dahil ito ang trabaho doon. Kaso ay nalaman ng mga babae na hindi pa siya marunong magbasa sa bagong mundo na iyon. Kaya tinawag na lang siya ng mga babae na samahan silang maghunting ng lobo na may sungay. Nagpunta sila ng gubat at pinatay ang 6 na lobo gamit ang magic at pisikal na armas. Saka sila binayaran ng halaga base sa kanilang misyon. Kalaunan ay nagpaturo si Tuya ng magic at tinuro ni Els ang basic sa kanya at sinabing iba-ibang magic ang kayang gawin ng tao doon. Kaya ni Els na makagamit ng 3 elemento at ginamit niya ang tubig para ipakita kung paano ito gawin. Gamit nila ang tinawag nilang spellstones kung saan nila pinapadaan kung anong elemento ang kaya nilang kontrolin. Sinubukan muna ni Tuya ang tubig at nagawa niya. Pero nagulat ang magkapatid ng lahat ng mga elemento ay napalabas ni Tuya. Dahil wala pa daw silang nakitang tao na nakakaya nitong magamit ang lahat ng elemento. May tinawag din silang no magic na hindi lang limitado sa elemento kundi ay posible sa lahat ng bagay nilang maisip. Sinubukan ito ni Tuya at nagawa niyang makabukas ng portal para mag-teleport. At nasilip nila ang gubat kung saan nila kinalaban ang lobo. May isang babae na nagtatanong ng kung ano kayang magandang dessert ang gagawin niya kaya nirekomenda ni Tuya ang ice cream. Tinuro niya ang paggawa nito gamit ang kanyang cellphone. Sa pagpunta nila ng isang bayan ay may nakita silang babae na pinapalibutan ng ilang mga lalaki. Naawa naman si Tuya sa babae na nagngangalang Yae Kokono kaya tinulungan nila ito. Nalaman nilang galing daw ito sa isang lugar na tinawag nilang Esha. Agad silang tumakbo kasama ng babae at nagkagaanan naman sila ng loob at tinawag si Kokono para sa kanilang paglalakbay. Nawala daw ni Kokono ang kanyang pera kaya gutom na gutom ito. Sa daan ay nabasa ni Tuya ang isang spellbook at nakita niya ang isang spell na kunin ang gamit na nais niyang gamitin. Nasabi niyang paano kaya kung yung damit ng mga babae ang kunin niya kaya natakot ang mga chicks. May nalaman ding spell si Tuya na pampalakas ng kanyang 5 senses para mas maging matalas ang kanyang pakiramdam. Kalaunan lang ay nakaamoy siya ng amoy dugo kaya agad sila nagpunta sa pinagmumulan nito. Nakita nila ang ilang tao na inaatake ng mga lizardman na agad nilang tinulungan. Pero nakita nila ang wizard na tumatawag ng mga lizardman at ginamit ni Tuya ang kanyang spell na pampadulas at nauntog ang wizard. Nagpatulong ang isang babaeng si Sushi dahil nag-aagaw buhay ang nasaktan nitong alalay na si Liam. Ginamit ni Tuya ang kanyang nalamang magic at kinuha ang nakabaon na kalahating palaso sa dibdib ni Liam. Sa kanya nilunasan ang sugat nito. Kaya nabuhay si Liam at nagpasalamat naman si Sushi. Sa kanila nalaman na anak pala ng isang duke ng Belfast si Sushi kaya sila yumuko dito maliban lang kay Tuya na hindi pa sanay. Kasi galing siya sa panahon ngayon na walang gaanong alam sa pagyuko, tulad mo na nanonood. Dahil may quest din ang mga bida na dadalhin na sulat sa Belfast ay sumama sila sa bahay ng duke na si Alfred na ama ni Sushi. Doon ay nagpasalamat ang duke sa pagligtas nila sa anak. Kalaunan pa sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Tuya na hindi pala nakakita ang ina ni Sushi. Pero swerte naman ito dahil saktong alam ni Tuya ang magic para magamot ang paningin ng ina. Agad niyang ginamit ang mahika at nakakita ang ina ni Sushi at masayang masaya sila dahil sa wakas ay nakikita ng ina ang asawa at anak. Dahil sa saya ay binigyan ni Alfred ng isang maliit na bag na puno ng ginto ang bida. At dinagdagan pa ito ng medal na magagamit nilang pass para sa lugar na sakop ng duke. Kalaunan ay bumili ng bagong coat si Tuya dahil may magic spell daw ito para maprotektahan siya sa lamig at init. Gumawa pa si Tuya ng isang gaming board at tinuruan ang mga kakilala para maglaro. Sa cafe ni Mika ay inutusan ni Els si Tuya na dalhin ng cake kina Duke Alfred. Saka naglaro din sila ng board doon, pero nilalaro din siya ni Sushi ng kiliti.
Kinabukasan ay naghanap uli sila ng quest at naisip ni Tuya na hanapin nila ang mga bubbles na nanghuhubad ng damit pero naisip na ng mga babae ang balak niya. Kaya isang masamang armor na al na lang ang kinalaban nila at natalo gamit ang kapangyarihan. Gamit ang kapangyarihan ay naghanap si Tuya ng may halagang bagay at may nakita siyang relic na kanilang pinuntahan. Pumasok sila sa isang madilim na kuweba at gumamit sila ng magic para sa liwanag. Nakita nila ang isang pintuan patungo sa relic at kinunan ito ng larawan na kinagulat ng mga babae. Saka binuksan ito ni Tuya dahil siya lang ang may kayang kontrolin ang earth element. Kalaunan pa ay nakita nila ang relic at nalaman nilang gawa ito sa salamin. Napansin din nila na unti-unting namamatay ang ilaw na gawa ni Linz. Hinigop pala ito ng relic at biglang nagliwanag at nabuhay ito. Nagawa ng mga bida na makatakbo gamit ang portal ni Tuya pero sinundan pa rin sila ng kakaibang nilalang na parang insekto. Ginamit ni Linz ang kapangyarihang apoy pero hinigop lang ito ng gagambang robot. Hindi rin ito matabla ng espada ni Yae at kamao ni Els dahil sa tigas. Nagawa nilang pitpitin ito ng malaking yelo at maputol ang mga paa pero muli lang itong nabuo at humahaba ang paa at nasaktan si Els. Pero nagawa ni Tuya na lunasan ang sugat ng chicks. Naisip nilang nagagawa ng insekto na mahigop ang kanilang mga lakas kaya gamit ang pandarambong spell ay inisnatch ni Tuya ang ilaw sa loob ng gagamba at binasag ito ni Els. Nang mabasag ito ay tuluyang naging abo ang katawan ng halimaw. Agad nilang nireport ito kay Duke Alfred kaya sinabi ng Duke na magsasaliksik sila tungkol dito. Minsan ay nagpunta si Tuya para sana bisitahin si Duke Alfred at saktong tinawag siya nito dahil nagkasakit daw ang kapatid nitong si Tristvin. Agad silang nagpunta sa kaharian ni Tristvin at dito ay ginamit ni Tuya ang restoration magic nito para magamot ang hari. Nagpasalamat ang anak ng hari na si Yam-ina at nagtanong sa lalaki kung ayaw ba niya ang mas bata sa kanya. Inaamoy naman siya ng mage na chicks na si Charlotte. Ang lakas ng sex appeal mo boy. Naisip ng Duke at hari na ang ambasador na si Olga na tagapagbigay ng alak ang nanglason sa hari kaya pinatawag nila ito. Sakto namang kilala rin ito ni Tuya. Ginamit ng bida ang kapangyarihan para hanapin ang lason. Nagkaroon siya ng idea at pinatawag ang lahat ng mga tao na naroon bago pamalason ang hari. Naunang pinainom ni Tuya si General Leon ng wine at masarap daw ito. Saka nilagyan niya ng alak ang baso ng hari at sinabi nito na dahil masama ang pakiramdam ng hari ay kailangan itong inumin ng iba at tinuro niya si Barca na poltak. Napilitan itong inumin ng alak at nag-asta na nalalason. Kaya sinabi ni Tuya na hinugasan na nito ang baso at inalis ang lason. Kaya nabisto na si Barca ang mastermind ng pagkakasakit ng hari. Kalaunan pa habang kinakausap ni Tuya ang hari at Reyna ay sinabi ni Yam-ina na si Tuya ang kanyang the one at nais maging asawa. Kaya nagulat ang bida lalo na at 12 years old pa lang si Yam-ina. Ipinaliwanag ng hari at Reyna na katangian ni Yam-ina ang mystic eyes at nakikita nito ang tunay na katangian ng isang tao. Nagtaka ako doon nakita niya si Tuya pero hindi niya nakita ang katangian ni Barca na nanglason sa ama. Kaya walang nagawa si Tuya kundi magmaktol dahil ini-schedule na pagkatapos ng 2 taon ay ikakasal sila ni Yam-ina. Nang sabihin niya ang balita sa mga kasamang babae ay hindi maganda ang pakiramdam ng mga ito lalo na nang sabihin ni Yam-ina na pwede siyang tawagin ng bida na darling. Pero wala silang magawa dahil prinsesa si Yam-ina. Wala silang nagawa nang sumali ang prinsesa sa kanilang paghahunting ng mga magical beast. Ipinakita nito ang summoning magic at nagtawag ng mga lobo at inutusan ang mga ito na dalhin sa kanila ang kanilang target. Dumating ang maraming mga kingkang at inatake ang mga bida. Ngunit nilabanan nila ang mga ito gamit ang kanilang mga magic spells at armas kaya madali lang nilang natalo ang mga ito. Kalaunan ay tinuruan ni Yam-ina ang bida kung paano gawin ang summoning skill at nagawa ni Tuya na makatawag ng isang heavenly beast na malaking tigre. Para mapasunod ay kailangang ipakita ni Tuya ang kapangyarihan at ginawa nga niya ito sa tigre kaya di nakayanan ng tigre ang kanyang puwersa at na-knockout. Tinawag niya itong Kohaku kalaunan at dahil nakakatakot ay nagbago ito ng anyo na cute na pusa kaya pananggigilan siya ni Yam-ina. Isang araw ay malungkot ang mga babae dahil ang kanilang misyon ay kalabanin ang mga slime na may kakayahang magtanggal ng damit. Takot kasi ang mga ito na baka mahubaran sila sa harap ni Tuya, samantalang excited naman ang lalaki. Pero nakita ni Yam-ina ang gusto niya gamit ang mystic eye nito kaya siya natigilan. Nagpunta nga sila sa bahay kung saan ginawa ang eksperimento ng paggawa ng mga slime at doon ay nahulog ang mga babae sa maraming slime kaya natunaw ang kanilang mga damit. Tinulungan sila ni Tuya bago pa man tuluyang maubos ang damit nila. Pero nakita pa rin ng lalaki ang mga hubog na masarap sa kanyang mata. Sinuntok tuloy siya ni Els. Naglalakad sila sa pasilyo nang may makita silang mga mannequin na inakala ni Tuya na gumalaw. Nahulog mula dito ang ilang slime at binalak na atakehin si Yam-ina pero ginamit ng babae ang kanyang magic at nawasak ang manyak na jelly ace.
Kalaunan pa ay nakapasok sila sa kwarto kung saan nakita nila ang bangkay ng lalaking gumawa ng slime. Nabasa nila sa manual nito na tagumpay daw siya sa kanyang eksperimento, at saka biglang lumabas ang 4 na slime na kinopya ang 4 na babae pero wala silang damit. Masaya naman daw ang Makong dahil nakita nito ang lihim ng 4 hihihi. Iniiikot ni Tuya ang bagong pusa na si Kohaku sa city nang makakita sila ng nawawalang bata na kinakausap ni Yae. Dahil maliit lang na lugar ang kaya ng search spell ni Tuya ay ginamit nito ang kanyang cellphone para mahanap ang nanay ng bata, kaya natulungan nila ang bata. Kalaunan pa ay nagpatulong si Yae para naman mahanap pa nito ang kinaroroonan ng kapatid na lalaki. Ginamit ni Tuya ang cellphone at nagawa nitong mahanap ang kapatid ni Yae. Kalaunan ay nasa kwarto si Tuya at ginamit ang magic spell sa cellphone para makita ang nasa likod ng pader. Pero nakita ng lalaki si Linz na kahit nagsuot ng damit ay kita pa rin ang kayamanan. Ang saya naman ng bida. Makaimbento nga ng ganitong cellphone. May magic na nais malaman si Linz pero hindi niya alam basahin ang ancient text na spell. Kaya gumawa si Tuya ng eyeglasses na nilagyan din niya ng magic spell para mabasa at maintindihan ni Linz ang binabasa. Kaya nagawa ng babae na maintindihan ang magic spell. Kaso ay nahihirapan siyang gawin ang specific na spell kaya tinuruan uli siya ni Tuya kung paano ito gawin. Kaya sa huli ay nagawa ng babae na magawa ang water attack nito na gawa sa explodable na bubbles. Samantala ay nasira naman ang gauntlet ni Els dahil sa pakikipaglaban nila sa isang dragon na matigas ang katawan. Kaya para mapasaya ang babae ay sinamahan ng bida ang babae para mag-shopping. Binilhan niya ito ng damit na nais ng babae. Nang makita ito ng ibang mga babae ay nagustuhan nila ang damit at nais din daw nilang magpabili kay Tuya. Kaya nasakal na lang ng bida ang pusa dahil sa pag-aalala sa pera. May natanggap silang sulat mula sa ama ni Yam-ina at tinatawag si Tuya para gawing knight ng kaharian. Pero tinanggihan ni Tuya ang pagiging knight kaya binigyan na lang siya ng bahay at ginto. Ngunit nagulat si Tuya dahil mansion pala ang naibigay sa kanya. Para sa kanya ay pare-parehas niyang gusto ang mga babae. Kaya sinabi niyang tumira silang lahat doon na magkakasama. At masaya naman ang mga babae sa desisyon ni Tuya dahil pare-pareho sila ng pagtrato ng bida. Dumating din ang butler na si Rame na kapatid ng butler na si Liam din na niligtas noon ni Tuya. May kasama din siyang iba pa para magsilbi sa kanila at lahat ng mga ito ay dating tagapagsilbi sa palasyo ng tatay ni Yam-ina. Kalaunan ay pinatawag sila ni Duke Alfred at sinabi nito na paano kaya kung double wedding ni Tuya sina Yam-ina at ang anak nitong si Sushi. Pero sinabi nito ang request na nais nilang makausap ang kanilang alay na hari sa ibang kaharian pero mahirap daw kasi mag-travel dahil hindi naligtas. Nais ni Alfred na gamitin ni Tuya ang kanyang portal para magharap ang dalawang hari, pero para magawa nito ay kailangan ni Tuya na makarating sa kabilang kaharian. Kaya kasama ang ilang mga tauhan ng hari at duke ay naglakbay ang mga bida. Habang nagpapahinga sa isang gubat ay napaligiran ng mga magnanakaw ang kanilang grupo. Pero bago pa sila makipaglaban ay naisip ni Tuya na gamitin ang cellphone at nakita ang lahat ng mga bandido na nakapaligid sa kanila. Gamit ang paralyzing spell ay nahuli nila ang lahat ng mga bandido. Kinailangan nilang ihatid ang mga magnanakaw para ikulong at may inutusan na si Leon para gawin ito. Nang magpasalamat si Olga ay masayang-masaya si Leon kaya napansin ni Tuya na in love ang mga ito. Nagparinig naman ang mga chicks niya na buti pa si Leon nakakaramdam, hindi tulad niya na manhid na manhid. Sa bilihan ng souvenir ay binilhan ni Tuya si Arman ng keychain sa harap ni Leon. Sinabi ni Arman na magugustuhan ng kanyang ate ang isang bulaklak doon. Kaya pag-alis ni Tuya ay agad itong kinuha ni Leon. At pagkaraan lang ay nakita na nila ang bagay sa ulo ni Olga. Pagkaraan pa ay naramdaman ni Tuya at Koako na may nanonood sa kanila pero nagtatago lang ito kaya naisip nilang maging handa lagi. Sa kanilang pagbibiyahe ay madali lang palang nagpapabalik ang mga bida sa kanilang bahay dahil sa magic ni Tuya na portal. Sana all. Pagbalik nila sa biyahe ay nakita ng mga bida ang isang dragon. Inatake pala nito ang isang bayan at sinunog ang mga bahay doon. Kaya para tawagin ito ay inatake ito ni Tuya. Sumunod nga ang dragon at tanging si Koako lang ang nakakaintindi sa sinasabi nito sa kanya rin ito sinasabi kay Tuya. Kinalaban ni Tuya at Linz ang dragon na nahulog naman sa lupa pero muntik nang masunog si Linz kung hindi siya niligtas ni Tuya. Dumating ang iba pang mga chicks ni Tuya at pinagtulungan nila ang dragon at nabulag ito. Saka ginamit ni Tuya ang magic para gumawa ng isang malaking magnifying glass at gamit ito ay sinunog din ang dragon na buga ng apoy at namatay ito. Kalaunan ay dumating ang isa pang dragon, pero sasanduan lang sana nito ang mapaminsalang dragon pero huli na siya dahil marami nang nasira ang kasama. Ipinakita na naramdaman daw kasi ng unang dragon ang pagdating ni Koako na isang heavenly beast kaya ito lumabas. Kaya humingi ng pasensya ang dragon at saka umalis. Kalaunan pa ay tinulungan nila ang mga taong nasira ang bayan at nilunasan ang iba.
Nakatulog si Tuya sa ilalim ng isang puno pero nang magising ito ay nakauna na siya sa legs ni Yamina. Naglaro pala ang mga babae ng papel gunting bato at ang nanalo ang naging una ng bida. May dalawang matanda na nagbigay ng ngipin ng dragon kay Tuya para daw gawing espada. May binigay din silang punyal na nakuha nila sa mata ng dragon. Naalala ni Tuya na may tumulong sa kanila para mabulag ang dragon at sinabi ni Ako na 2 tao daw ito na hindi nila kagrupo. Sa wakas ay nakarating din ang mga bida sa kaharian ng isa pang hari na si Jamka. Nang marinig ng hari na Dragon Slayer ang mga bida ay hinamon ni Jamka si Tuya para sa isang match. Ginamit ni Tuya ang padulas spell at natalo ang hari. Pero hindi pa ito kontento kaya muli silang naglaban ng espadang kahoy. Sa kanilang paglalaban ay natuto si Tuya na gayahin ang bilis ni Jamka dahil ito naman ang kanyang no magic spell. Naglaban silang parang Dragon Ball na nagte-teleport pero sa huli ay nanalo ang bida at nag-surrender ang hari. Sa palasyo ay nagdaos ng party ang hari at lahat sila ay nagpalit ng magagandang damit pang formal sa lugar na iyon. Nakita ni Tuya ang ganda ng kanyang mga chicks kaya kinunan niya ito ng litrato gamit ang cellphone. Kaya nagpa-picture din ang hari nang makita nito ang nagawa ni Tuya. Kalaunan ay may nakita ang bida na manika na naglalakad at tinawag siya. Ito si Paula. Dinala ni Paula si Tuya kay Lin na nakaupo sa isang kwarto. Isa daw itong elder ng mga fairy at mas matanda ito ng 612 years sa kanya. May kakayahan itong magpagalaw ng mga gamit tulad ng upuan at mga stuffed toys. Pero nagawa din ni Tuya na gayahin ang kanyang kapangyarihan. Dahil kaya ni Tuya na halos gawin ang lahat at gamitin ang lahat ng elemento ay nais ni Lin na gawin siyang apprentice. Kalaunan ay nagpunta ng gubat sina Tuya, Lins at Yamina at doon ay pinahati ni Tuya ang ngipin ng dragon na nakuha niya mula sa matatanda. Ginawa niya itong baril na kayang-kayang maging espada at dagger kapag inactivate niya ang mode nito. Nakita ng mga babae na maganda ang baril kaya nagpagawa din sila ng sariling armas. Habang patungo sila sa isang kainan ay naramdaman ni Kohako na may nanonood sa kanila kaya sinabi niya ito kay Tuya. Ginamit ni Tuya ang teleportation nito at nagpunta sa kinaroroonan ng mga nanonood na nakamaskara. Tumakbo ang mga ito ngunit nahabol pa rin niya gamit ang cellphone at teleportation, sa kanya ito binaril ng rubber bullet at tinali. Habang tinatanggal ang nakatakip na kumot ay nakahawak siya ng malalaking bukol. Kalaunan ay nalaman niyang ang mga katulong din pala niyang sina Cecil at Lapis ang mga ito. Spy pala ito ng hari para mabantayan ang anak na si Yamina. Pero para sa kaligtasan ng prinsesa ay minabuti nilang panatilihin itong lihim. Kalaunan ay ginamit ni Tuya ang kanyang portal para makapunta si Haring Tristvin sa kaharian ni Jamka. Isang umaga ay maliligo sana ang bida ngunit pagbukas nito ng pinto ay nakita nito ang mga chicks, kaya pinagalitan tuloy siya. Kunwari pa kayo. Kalaunan ay ipinakilala din ni Tuya ang paggamit ng bike sa mga chicks at kay Duke Alfred, at dahil dito ay nagpagalingan sila kaya sila nadapa. Gagawa pa sana si Tuya ng isang bike para kay Sushi ngunit nakita niya ang 2 bully na muntik saksakin ng isang bata. Kaya binaril niya ang mga ito. Nakita niyang batang babae pala ito at nagpakilalang si Rene. Mula nang umalis ang tatay nito para maghunting ng magical beast ay di na nakabalik at namatay na rin ang nanay nito. Naawa si Tuya at pinakain at pagkatapos ay kinuhang katulong ang bata kapalit ng pag-aalaga ni Tuya. Nakita ni na Tuya, Sushi at Yamina si Armes sa palengke at nakita rin nila ang kapatid nitong si Olga na nakikipag-date kay Leon. Sinusundan nila ang dalawa nang biglang may makabangga kay Arma. Nang tignan nila ito ay ito pala si Haring Jamka. Sinusundan nito ang kanyang ambasador na si Olga para alamin kung ano ang ginagawa. Nakita nilang torpe si Leon para ipagtapat ang pagmamahal sa babae. May mga lalaking nagwawala na binalak-awatin ni Leon pero marami sila kaya napilitan sina Jamka at Tuya na tumulong. Nang matalo ang mga lalaki ay namuka ni Leon si Tuya dahil sa damit nito. Tumakas si Jamka nang mamukhaan siya ni Olga, at para mawala ang atensyon sa kanya ay nagtanong si Tuya kung mahal ba ni Leon si Olga, na sinagot naman ng lalaki. Kaya narinig ito ni Olga at nalaman ng lalaki na pareho lang pala sila ng nararamdaman. Pag-uwi ni Tuya ay nakita niya si Paula at kalaunan pa ay nakita rin nila si Lin. Dumating ang fairy kasama ang apprentice nitong si Charlotte at sinabi nito na may mga taong pinatay ng parehong parang robot na insekto na kanilang nakalaban at napatay noon. Kaya siya ang nais makausap ni Lin tungkol sa ancient na nilalang na ito. Kailangan din nilang magpunta ng Esya para magsaliksik sa isang ruin doon. Si Yae ang taga-Esya sa kanila at tinuro ni Lin ang isang teknik na tinawag niyang recollect. Para magawa daw ito ng bida ay kailangan nilang magdikit ni Yae kaya na-conscious ang babae. Naghawak kamay sila at nakita ni Tuya ang tirahan ni Yae. Saka siya gumawa ng portal at nakapunta ang mga bida sa pinagmulan ni Yae. Naiinis naman ang ibang babae dahil sa demanding na si Lin pero wala silang magawa. Pagdating nila sa bayan ni Yae ay katulad din ito ang estilo ng ancient Japan na nakasanayan ni Tuya.
Pag-uwi ni Yae ay ipinakilala ang nanay nitong si Nanae at ang babaeng si Ayane. Sinabi ni Nanae na nasa kasalukuyang pakikipaglaban ang kanilang ama dahil pinatawag ito ng Lord doon na si Tokugawa dahil inatake sila ng mga Takade. Nag-alala sila sa ama ni Yae kaya agad silang nagpunta sa kinaroroonan ng labanan. Nakita nila ang kaharian na binabantayan ng tatay at kapatid ni Yae kung saan pinapalibutan at inaatake nito ng mga sundalo na parang zombie. Gamit ang magic ay pumasok si Tuya sa loob ng palasyo at nakausap nito si Jutaro na kapatid ni Yae. Nagpakilala siyang kaibigan at dumating din ang iba pang bida gamit ang portal. Agad na ginamit ni Tuya ang cellphone at magic para lunasan ang mga nasugatan. Gamit din ang cellphone ay nakita niya ang maraming mga zombie. Gamit ang magic spell ay sinira niyang lahat ang mga zombie na parang nagpaulan lang ng apoy. Kalaunan ay nakausap nila si Tokugawa at ang right hand nitong tatay ni Yae. Walang ano-ano ay sinabi ni Yamina na engaged na sila ni Tuya kaya naiinis ang ibang mga babae. Dumating din ang ninja na si Tsubaki at may binigay na liham kay Tokugawa. Sa wakas nakakita na siya ng lalaki. Panoorin niyo rin ang Tsubaki sa video na ito. Nakalagay sa sulat na na-overpower ng isang general na nagngangalang Konsok ang mga Takade at siya lang ang utak ng pag-atake kay Tokugawa. Nagpapatulong ang ninja para mapigilan si Konsok. Para agad na makapunta sa kinaroroonan ng kalaban ay kailangan ni Tuya na mahawakan si Tsubaki para gawin ang recollect magic. Kaso ay nagselos na naman ang ibang chicks. Sina Lin at Tuya lang ang sumama sa misyon. At para mas ligtas ay ginawa silang invisible ni Lin. Ginamit ni Tuya ang portal para sana mag-teleport pero may gamit ding magic si Konsok para pigilan ito. Loko si Lin dahil dinakmal niya si Tsubaki saka tinuro si Tuya na may kasalanan, porke naka-invisible sila. Naniwala naman ang na-turn on na si Tsubaki kaya binukulan ng lalaki ang fairy na si Lin. Saka sila nagpunta ng bilangguan para patakasan ang iba pang mga Takade. Sinubukan ni Tuya na gamitin ang cellphone para hanapin si Konsok pero dahil sa magic spell na nang pipigil sa kanyang magic ay di niya magawa. Kaya napilitan silang magpunta ng kinaroroonan ng protective spell at sinira ito. Kaya nagawa uli ni Tuya na mapatay ang lahat ng mga zombie samurai na nagkalat doon. Agad silang nagpunta sa kinaroroonan ni Konsok at doon ay nakita nila ang kanilang dating master na zombie na nasa control ni Konsok na isa ring mage. Hindi maatake ng mga samurai ang kalabang si Konsok dahil hindi nila masaktan ang kanilang master bilang paggalang. Kaya binaril na lang ito ni Tuya dahil wala naman siyang relasyon dito. Ipinakita kalaunan ni Konsok ang pulang orb na tinago niya sa kanyang isang mata. Ito pala ang ginamit niya para makontrol ang mga zombie. At nagyayabang pa ito na walang makakatalo sa kanya. Pero ginamit ni Tuya ang snatch magic nito at kinuha ang orb sa kabinaril para tuluyang sirain. Nagtanong si Lin kalaunan kung saan pa sila makakakita ng relic na tulad ng nakuha ni Konsok at sinabi ng samurai na lalaki na nasa ilalim daw ito ng dagat. Kaya nanloloko na sinabi ni Lin na gamitin ni Tuya ang recollect technique nito sa matanda para malaman ang lokasyon ng relic. Nagpunta sila sa beach para sa relic ngunit nakita ng mga babae na maganda munang lumangoy kaya bumalik muna sila at tinawag ang iba pa para makita rin ang dagat. At doon ay nakakita si Tuya ng kanyang mga paboritong bola-bola at ilan pang kakulitan pero skip na natin kasi ayaw ni Whitey. Sinubukan ni Tuya na sumisid sa ilalim ng dagat pero muntik na siyang malunod. Wala silang maisip na magic para makatagal sa ilalim ng tubig, kaya sinabi ni Ako na tawagin nila ang kilala niyang magical creature na tulad niya. Ginamit ni Tuya ang summoning skill para tawagin ang nilalang na pinagsanib na pagong at ahas. Hinamon ng mga ito si Tuya ng laban na tatagal ng magdamagan. Kaya ginamit na lang ni Tuya ang dulas magic nito at buong araw sanang madudulas ang pagong at ahas kung hindi sila sumuko. Lumiit din sila na tulad ni Kahako at pinangalanan sila ni Tuya na Kokuyu at Sango. Para daw hindi magselos ang iba pa na laging si Lin ang kasama ni Tuya ay sinamahan din niya ang mga ito para lumangoy. Pagsapit ng hapon ay balik sa misyon ang mga bida at gamit ang kapangyarihan ni Kokuyu at Sango ay nagawang maglakad at makahinga ni Tuya sa ilalim ng dagat. May binuksan siyang isang portal gamit ang magic at bigla silang napunta sa lugar na lumilipad na tinawag nilang Garden of Babylon. Doon ay nakita nila ang isang babaeng nagngangalang Francesca na naatasang magbantay doon. Nakita ng bida na wala itong damit sa baba kaya hindi siya mapakali kaya sinabihan niya itong takpan ang sarili. Kalaunan ay naramdaman ni Kokuyu at Sango na hindi tao ang kanilang kaharap at nalaman nilang AI ito na may kasamang magic. Kalaunan ay sinabi ni Francesca na nakapasa siya sa unang pagsusulit dahil nasabihan niya ang babae na takpan ang sarili. Dahil kung sakaling hindi daw niya ito ginawa ay itatapon sana siya ng babae sa labas. At dahil ginawa niya ito ay siya na ang bagong master ni Francesca. Samantala sa tabing dagat ay hinahanap na ng mga babae ang lalaki, at saktong dumating si Tuya gamit ang portal magic.
Sa loob ng garden ay naligay sa panganib ang lalaki nang sabihin ni Francesca na nakita na nito ang lahat. Kaya pinagalitan ni Lynn si Tuya dahil nagseselos ito. Pero alam ni Lynn na maging sina Els at Yae ay ganun din. Kalaunan ay nag-usap sina Yae, Lynn, Els at Yam ina at naipakita na nag-usap sila dati at lahat sila ay inamin na gusto nila si Tuya. Sa pagkakataong ito ay nag-propose naman si Yam ina na lahat sila ay maging asawa ni Tuya para mapasaya ang lalaking mahal nila. Dahil dito ay kanya-kanyang nag-imagine ang tatlong babae. Samantala sa kinaroroonan naman ni Tuya, Francesca at Lynn ay naisip ni Tuya na malibog ang gumawa kay Cheska dahil sa nangyari kanina. Dumating din ang iba pang mga chicks ni Tuya. Nalaman nila mula kay Cheska na ang garden na kinaroroonan nila ay parte lang pala ng Babylon. May 8 pang parte na binabantayan ng iba pang kapatid ni Francesca. Kapag nagsama-sama daw itong lahat ay tuluyang mabubuo ang Babylon. Naisip tuloy ni Tuya na may 8 pang makulit na tagapagbantay. Sinubukan niyang gamitin ang cellphone para hanapin ang iba pang parte ng Babylon pero hindi ito gumagana. Para daw may register ng tuluyan si Tuya sa system ng garden at siya na ang magmay-ari nito ay hinalikan siya ni Francesca sa harap ng ibang mga babae na napasigaw na lang sa pagrereklamo. Kailangan daw ito para makuha ang gene sample ni Tuya. Hindi naman nagpatalo si Lynn at sinabi nitong mahal niya si Tuya sa kahinalikan din ng lalaki kaya nagreklamo uli ang iba. Pagkaraan pa ay sumama na rin si Francesca sa bahay ni Tuya at naging parte na siya ng mga chicks ng bida. Kalaunan ay galit na pumasok si Yam ina sa kwarto ni Tuya at sinabi nitong pwede siyang mag-asawa ng kahit 100 pa, ngunit ang ikinainis nito ay bakit daw hindi siya hinalikan muna bago ang iba. Saka nagpayakap ang babae at nagpahalik. Saka nagtanong si Yam ina kung ano ang masasabi nito kay Lynn at sinabi nitong gusto rin niya ito. Biglang nagpakita si Lynn na pinag-invisible lang pala ni Lynn at narinig ang sinabi ng bida. Kaya sa huli ay walang nagawa ang bida kundi parehong na-engage siya sa dalawa na magiging asawa niya sa hinaharap. Kinabukasan ay galit na ginising ni Els si Tuya at sinabing lumabas. Sa labas ay nakita ng bida na kasama na nito si Yae at desperado ang dalawa na sinabing labanan sila. Kung matatalo nila siya ay mayroon silang demand na kailangan niyang gawin. Napalaban nga ang bida ng espadahan pero natalo siya kaya sinabi ng dalawang babae na nais din nilang ma-engage kay Tuya. Saka pinakita na mastermind pala nito ay si Yam ina para daw lahat sila ay maging pantay na girlfriend ni Tuya. Humingi muna ng panahon ang bida para makapag-isip dahil naguguluhan siya sa 4. Nagpunta siya ng Babylon Garden at doon ay kinausap siya ni Francesca at pinakilala ang kanyang kreator na babae. Ito ang sexing si Regina. Alam daw nito ang mangyayari sa hinaharap maging ang pagdating ni Tuya sa mundong iyon, kaya nakagawa siya ng recording para makausap si Tuya. Hindi maisip ni Tuya ang solusyon ng problema kaya nagpunta siya kay Apo Jokay para magpatulong. Kaya may tinawagan ang lolo mo para daw tulungan si Tuya. Dumating ang isang magandang babae na tinawag nilang Goddess of Love. Sinabi ng babae na ang solusyon ay patayin na lang nito ang lalaki, pero joke lang. Sinabi nitong walang problema kahit 4 pa ang maging asawa niya basta mahalaga ay mahal niya silang lahat. Saka inamin pa ng Goddess na siya pala ang nag-set up kay Tuya ng aksidente nitong mabuksan ang pinto noong maliligo na siya. Kinausap ni Tuya ang mga babae at sinabi nito ang totoo na wala pa siyang panahon para makipag-asawa dahil bata pa siya at hindi pa siya handa. Naintindihan naman ito ng mga babae at nakahanda daw silang maghihintay para sa desisyon ng lalaki. Ngunit dahil engaged pa rin sila ay kailangan pa rin niyang umastang boyfriend nila. Kalaunan ay nag-usap ang mga babaeng nanonood sa ginagawa ng 4 pang babae kay Tuya at sinabi ni Francesca na sinabi umano ng kanyang professor na aabot sa 9 na babae ang magiging asawa ni Tuya. At natapos ang series. Alam kong bitin na bitin kayo pero may season 2 ito na mare-release sa taong 2023. Hit like at subscribe na rin, para more anime kulitan to come. Panoorin mo rin ang iba pa naming mga videos dahil lahat yan ay maganda. Subukan mo ang nasa kanan o nasa kaliwa.